Hello vlog! Welcome to my guys! Umagang-umaga nga po pala. Nagreklamo sa akin yung misis ko dahil hindi daw siya nakaligo dahil malamig daw yung tubig. Dahil hindi daw siya nakakapagpainit ng tubig dahil nasira yung electric kettle namin. Ito nga po pala yung electric kettle namin. So kapag sinaksak mo siya, kapag inon mo is walang power. So sabi ko sa kanya, huwag na tayong bumili kasi tatry natin na ayusin to. So ang unang-una natin gagawin is kumuha tayo ng mga gamit syempre. Kahit hindi tayo special na technician, meron tayong gamit na ganyan, tulad ng tester, tsaka screwdriver. So, una natin itetest syempre yung saksakan. Itetest natin yung saksakan. Look, kumuha tayo ng tester, bali, ipunta rin lang natin siya sa may continuity. So, nalalaman ko yung mga ganito kasi technician ako sa isang kumpanya. So, check natin yung line to line tayo. So, ito yung outlet niya. So, titignan natin kung may contact siya dito. Kasi nandito yung pinaka-contact niya. Ayan o. Ito guys o. Tignan nyo ha. O. Ito yung pinaka-contact niya papunta sa thermostat. Ito yung thermostat ng electric kettle. So, tinignan ko lang naman sa Google yung electrical diagram nito. Basic lang naman. So, line 1, line 2 lang. So, titignan natin kung baka sakali kasi baka may putol yung wire dito. So, titignan natin kung may continuity o yung ilaw. Kung may connection siya o hindi nakat yung kuryente. So, tingnan lang natin sa line 1. So, tumunog siya, makikita nyo. Pag tumunog, ibig sabihin may contact yun. Tapos, dun sa kabila, sa line 2, dapat hindi siya tumunog para hindi grounded. Hindi siya tumunog. Ibig sabihin, yun yung line 1. So, dito sa line 2, punta lang natin sa outlet, saksakan. Ito yung saksakan. So, punta rin natin. Dapat doon sa tumunog siya kanina doon sa isang line 1, dito na tayo sa line 2, dapat hindi siya tutunog doon. So, hindi siya tumunog. Din kanina, dito sa line 2, tumunog siya, 'di ba? Ibig sabihin okay. Sabihin okay yung line nito ng pinaka-power on nito. Hindi ko alam kung tawag dito. Bahala na. Tapos, check naman natin kung ano yung problema, kung nandito yung problema. Kasi dito sa electric kettle na to, so may heater siya dito sa loob. So, sa technical terms, hindi ko alam kung ano yun. Basta alam ko meron yan dito. So, titignan lang natin. Ito yung outlet ng ng electric kettle. So, ito yan, guys. So, makikita mo yan. So, makikita mo yung isang bilog na malaki, so paliit. Bali yan yung line 1 or line 2. Either pwede yan, opposite yan. Tapos yung nasa gitna, malamang yan yung ground sa tingin ko. Pero hindi man ako professional na technician ng mga electronics. So, based lang sa mga nalalaman ko sa parang visual lang kung alam mo naman yung mga basic electrical, nakakapag-electrical ka. Hindi Mga totoo gawa ko yan. naman to, guys. Bola lang yan. Tapos, check natin kung may continuity. So, ito yung niya, yung switch niya. So, in-off ko muna. So, kailangan tumunog din siya kapag in-on siya ron. Parang ganyan lang sa motor. Para sa switch lang yan, on, off. So, titingnan natin kung gumagana yung linya. So, syempre, kailangan natin tumba to. Pasensya na kayo ha. Ito lang i-check nyo. Kung tingnan lang natin, check lang natin kung ayos yung yung niya, yung contact doon sa thermostat. So, check natin. Ipunta mo lang yung dalawa, kailangan may contact. Pag inon mo siya, kailangan tutunog siya. Medyo mahirap. Ito yung tester natin. Ito yung anya ha. Kailangan doon na idikit mo siya. Line 1. Pag hindi pa tumunog, ibaliktad mo lang. So, yan. Chinik ko siya. Check ko ha. Kung may continuity, so i-on natin. Pag tumunog, okay yan. Tumunog. Ibig sabihin, okay siya. Ibig sabihin, walang putol dun sa linya niya. Kaya tumutunog siya guys. Pumapalo. Ibig sabihin, narinig yung tunog. Yan. Kasi medyo high-tech tong ko eh. Medyo high-tech to. Baka naman ingo. Tingnan mo, ingo yan. Tester ko tumutunog Ibig sabihin, possible, ayos yung thermostat nito kasi nag-on siya. So, sa mga ganyang senaryo, I think dito yung sira niyan. Maybe, naglulos contact dito. Tingnan mo to ito Hindi ko alam kung anong tawag dito. Basta, tingin ko kasi may contact sila, diba? Dito, inuupo yung takurin na yan. So, nandito yung contact niya. So, doon sa kasi ito, itong line 1, line 2 dito, yung thermostat to, fixed to walang uga, hindi nagalaw, di ba? Hindi na uga yan. So, fixed to. Kaya, tingin ko yung troubleshooting dito is nandito. Kasi nandito, meron ditong parang yung contact niya, nauga, nagalaw siya. Pansin mo, ito.
nauga, nagalaw. So baka mamaya katulad lamang sa mga katulad sa motor, yung switch niya is ano, baka naglo-lose contact lang. So i-check natin 'yan. So, syempre unang-una kunin natin screwdriver. Oh, mano ko sa lolo ko 'yan, oh. Bagong-bago 'yan, oh. Baka naman palitan ng bago, misis ko diyan. Pag naayos ko 'to, ha. So, tanggalin natin tatlong tornilyo na napagka-basic lang nito. So, titingnan lang natin yung contact niya. Madali lang naman to. Kasi, chinek ko kanina, di ba kanina, yung line nito, ibig sabihin buo, tumulog naman siya, nag-continuous yung resistance niya, yung contact. So, bala na kayo, ayoko ipaka-technical pa, basta tuturo ko lang sa inyo kung pag nasira yung ganito nyo, huwag kayo bibili kagad. So, yan lang, tatanggalin mo lang siya. Ito lang, basic lang to. Bali, ang brand nga pala nito, Hanabi ay Astron. So, siguro sa ibang brand, ganito rin. Pero tingin ko, isa lang naman yung ano niya. Isa lang naman yung ang tawag doon, anatomy ba? Basta, yun, basta isa lang naman siguro yung diagram nito. Kasi pares lang naman yung invento nito, nag-iba-iba lang yung kumpanya, naglaban-laban, nagkaroon ng mga company war di ba? So, tingnan natin, no. So, natanggal ko na siya. Original tong ano ko, nadikit yung tornilyo. High-tech. So, ito, nabaklas ko na po. Ay, natanggal. So, ito nga po yung may kita ninyo. Bali, kung may kita nyo is ano yan, ito yung pinaka loob niya. Bali, pagtanggal mo siya, ano ba yun? Yan. Nakita mo siya, nakaganyan siya. So, nakikita mo yan. Ang ganyan ang position niya nung binaklas ko siya. Ganyan ang position niya. Nakita mo. Yan. Yan ang position niya. So, pag tinaob mo siya, bali nakaganyan siya rito. So, pag tinanggal mo, dapat ganyan yung position niya. So, tatanggalin mo lang to, may kita mo ito. Yan. Kita mo yan. Ito. Yan. Ito yung line 1, line 2 na contact niya. So, possible, maybe corroded lang to. Ito, ground to. Huwag ka mag-aalala dyan sa gitna, ground yan. So, ito, either ito yung line 1 or line 2. Bali, positive, negative lang yan. So, gagawin ko rito is tatanggalin ko lang siya kasi siguro baka yung spring niya Katulad sa mga motorsiklo na switch, yung spring. Baka, ano yan, yung tawag doon, nag-lose contact lang. So, kailangan natin i-tensionan ulit o ibalik baka mamaya. Parang ganito yan. Tanggalin lang natin. Ito, dalawang ano lang yan. Reel. So, tinanggal ko ang una. Kung hindi kayo masyado maalam sa basic electrical, so tandaan nyo na lang yung linya ng ano, kung green or brown. Pero malamang yung pula niyan, yan ang karaniwan positive. So, ito, baka negative din yan. So, tanggalin lang po natin. So, ayan po, tanggalin lang natin. Ayan na. Tanggalin lang po natin ito. Then, tanggal natin. Nakita nyo, natanggal siya, di ba? So, sana may balik natin. Uy, natanggal ang litang tornilyo. Ito, litang tornilyo nito, guys. So, ingat lang kayo dyan, baka mawala. Wala tayong pambili. So, natanggal natin ito na, yung contact niya. So, para kasing ano siya, stretchable siya, pumipitik-pitik, nakita nyo. So, dyan dumadapa yung yung contact dito mula dyan. Dumidikit siya dyan, dito. Parang dumidikit siya dyan. So, napansin ko dito is parang sunog. Ewan ko, malabo cellphone ko Pero makikita nyo, parang sunog yung contact niya rito. So, siguro kailangan lang iliha siya or either iliha or i-stretch natin siyang paganto. Pilitin mo lang pag ganyan siguro yan. Kasi para gumana ulit yung spring. Yan. Ganyan lang. Konti lang, huwag mo masyadong sagad. Yan. Kasi yan, medyo lumuha siyang ganun. Baka medyo nalagyan natin ng parang pitik. So, ito naman yung niya, yung contact niya na to, hindi to banda sa ganito, medyo maitim. So, siguro kiskisin lang natin. Kung may liha kayo, mas maganda Pero dahil wala akong liha, ikikiskis ko na lang bakal to bakal, metal to metal. Kiskis. Kasi maitim siya, ibig sabihin, either tutuluan kasi, di ba, tubig yung iinit dyan. So, baka sa contact lang rin. Ganyan din sa mga switch kasi, mga basic. Kaya kung makakaranas kayo ng mga ganito,
Huwag niyo munang itapon basta-basta. Try niyo munang magkumpuni, ayusin. At least, di ba? Di mo nakatambay ako dito sa bahay. Kung mapagana to, hindi nakatipid ako ng 500, 700 dito. O, yan. Ngayon, kiniskis ko na mga guys. O, yun. Kiniskis ko na siya. Medyo pumuti na siya. So, babalik na natin. Madali naman ito ibalik. Yan. So, babalik natin. Ang liit ng tornilyo. Ingat-ingat lang. So, balik lang natin yung pinatanggal natin. Napagka-basic ito kasi double lang ito. Dalawang connection lang. Siguro ganito yung mga possible na sira lagi ng mga electric kettle. Kaya kapag nasira yung ganito nyo, huwag nyo muna itapon. Maximize natin yung thermostat niya kung pag nasira kasi thermostat, medyo napapalitan din naman yan, alam ko eh. Pero kung mapapalitan niya, bumili ka na lang ng bago kasi baka hindi rin nagkakalayo yung presyo. Suggestion ko lang naman yun, guys. Balik lang natin, ingat-ingat lang. Basic lang to. Kaya yan, nagpitan ko na isa. So isa na lang. So check lang natin yan. Medyo sa panahon ngayon, kailangan kahit papaano marunong ka sa mga ganito dahil medyo mahal yung mga bilihin ngayon. Medyo kung nagtitipid tayo, pagtyagaan muna natin, mamaya kala mo sira na, bibili ka ng bago. Yung pala magagamit mo pa, di ba? So baka need lang naman pala konting repair. Kailangan lang natin lawakan yung pag-iisip natin. Siyempre, trabaho ko naman kasi technician. Ayoko lang sabihin, basta sa industrial. Medyo kahit pa paano natuto tayo sa mga electrical diagram kahit hindi naman tayo electrical graduate. So mechanical graduate nga pala ako. O yan, nabalik ko na siya mga guys. So nabalik ko na pala guys. O yan, nabalik ko na. Bali nilinis ko lang yung contact niya. Bali, ini-stretch ko lang siya para pumasok siya ron. Kung kumikita mo yung dalawang bilog na yun, ayun yung dalawang contact niyan. So, gawin lang natin is babalik lang natin. So, balik lang natin yung proper niya, position niya. No, may group naman yan dyan. Basta tandaan nyo na kung paano nyo binaklas. Ganun nyo rin ibabalik. Ganun lang kasimple. Balik ko na, diba? Oh, ano tayo? Ano ba yun? Ganyan lang kasimple yan guys. Tapos, medyo, ano mo yan lang dito, diba? Medyo kung paano nyo siya binaklas, ganun nyo rin siya ibabalik. Bali, may groove yan dito, ayan ikakanto nyo lang dyan para kapag tinakip mo yung binugulit na yon. So, makikita siya, diba? Hindi totoo yan. So, yun lang. Bola lang yan. Balik lang natin. Parang baliktad Ay, mali pala ako. Yan pala yan, ganyan pala. Baliktad pala guys. Ito pala. Pero talaga pag mga first time ko lang ginawa eh. Ayan pala. Hindi pala. Bali, dun lang tayo pumokus. Baka mayas. Titignan natin kung pag tapusin nyo tong video para malaman natin kung aandar na siya ha. Pero tingin ko, sana ayos na to. Para hindi na ako bumili. Papagastos na naman tayo 1,000. Tingnan natin guys. Ayan na. Balik lang natin. Kung paano natin tinanggal, tandaan lang natin, ganun din natin siya ibabalik. O yan guys, nabalik ko na, di ba? So, tutornilyo na natin. Check mo mabuti, mamaya gumagalaw yan. Medyo palawakan nyo rin expectation nyo. So, kailangan pitch siya, di ba? Kung gaano siya, kung paano mo siya tinanggal, ganun din siya ibabalik. So, check mo rin lang. So, check natin.
Balik lang natin yung mga tornilyo nung nakaraan. Diyan, lagyan mo ng tubig to. Tingin ko okay na to. Tingin ko yun lang yun. Diba? Kung bumili ka. Tawag dito? So, Eh, nagre-red naman eh. hindi nagre-red. Pero papatay-patay. O yun nga pala yung ano, nagre-reklamo. So, inayos ko. Narinig yung ano, yun, naglalabaw. Possible talaga contact lang yan sa tingin ko kasi tinest ko yung thermostat, okay, yung linya ng wire, okay. Kasi minsan dyan, oh, lalo bag yung galit na galit sa mundo yung nagsasaksak pag tinanggal. Dapat tawakan sa puno, hindi sa linya ng kuryente. Dapat tawakan dito pag nagsasaksak kayo dito. Hindi yung dito sa wire, pag binunot nyo, pak! Ayan ang mga kasiraan. So, isang tornilyo na lang, guys. Lalarga na tayo. Titingnan na natin kung nagana na. So, dapat pag gumana yan, itetest nyo yan, lagyan nyo ng tubig yung ano, yung pakure. Baka kasi yung thermostat kasi niyan, katulad sa company namin, pag walang laman yung tubig, yung ganyan, kuwari yung tanke or yung thermos. So kapag gumana yung si heater, pwedeng masira yung heater niyan. Kasi parang mga wire-wire lang din yan, yung mga ano niya. Hindi ko alam kung anong technical term doon. Basta parang mga heater niya. May mga open wire yon. So kailangan yung tubig, meron laman na tubig yan para yun yung papaanoin niya. So, okay na to guys. Nagawa ko na to. So, check na natin. Lagyan mo ng tubig to. So, lalagyan ko muna guys ng tubig, ha? Pupunta lang ako sa CR. Tinan nyo, ha? May sabon po ako, oh. Sige. Tama na yan. O yan, okay na. Alright. Kasi hindi pwedeng ano to eh. So guys, nilagyan ko nga pala ng tubig. So kasi kapag itetest nyo siya, kung gumana kasi siya, kailangan nyo lagyan ng tubig. So kasi pag wala siyang tubig, pwedeng masira yung thermostat niya. Pumutok to. So lagyan natin ng tubig. So lapag lang natin ha. Tapos tingnan natin guys kung gagana na siya. Bali, i-off nyo muna. I-off nyo muna yung switch. Kapag switch naman ng problema, dun ka rin pupunta kasi 'di ba, chinik na natin yung line niya kung may contact. So pag switch mo ayaw, may possible yung switch yun. Pero chinik naman natin okay yung switch, so saksak na natin. So saksak na natin. So tingnan natin ha kung gagana siya ha. Okay, dapat kapag switch ko siya, may tunog yan o either iilaw yung indicator na yan. Yan, nakita nyo indicator na yan. Iilaw dapat yan. Ayan, yan. Yan. Tapos yan. Mag-switch natin. Oh, umilaw na, diba? Ayan. Loko, mo umilaw na. Patayin ko ulit, ha. Yan, umilaw na. Oh. Ngayon, umilaw na. Ibig sabihin, gumagana na yan. Tsaka yan, tumutunog na siya, guys. Tignan nyo, oh, yan. Gumagana na, diba, guys? Oh. Kung maririnig nyo, tatahimik ako. Oh, diba? Tumutunog na. Oh. Wow! Diba? Nakatipid na naman tayo. Diba? 500 yan. Tangay ko nga. 500 din yan. Pero, dahil sa malikot nating kaisipan, nagawa natin. So, yun lang po pala mga guys. Maraming salamat. Bali, follow nyo nga pala yung Nonoy Taba TV. Hindi lang puro joyride yan. Hindi lang puro kalokohan yan. Hindi lang puro panggagago yan. May matututunan din kayo dyan. Paano yan? Follow, like, and share. Salamat.